Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 227. And dadako na po tayo sa panibagong book, and that is the book of Jeremiah. Our verse for today, Jeremiah chapter 2 verse 13. Gumawa ang mga mamamayan ko ng dalawang kasalanan. Itinakwil nila ako, ang bukal na nagbibigay ng buhay, at sumamba sila sa ibang mga Diyos na para bang naghukay sila ng lalagyan ng tubig na natutuyo. Prophet Jeremiah ay isang propeta ng ating Panginoong Diyos na pinadala niya during the time ng paghahari ni King Josiah hanggang sa paghahari ni King Jehoiakim at ng iba pang mga haring sumunod hanggang dun sa pagkabihag ng Jerusalem. Nung una parang nagdududa rin si Prophet Jeremiah kasi nga hindi rin siya magaling magsalita dahil bata pa raw si Prophet Jeremiah. Pero ang Diyos pa rin ang nag-equip at nagbigay sa kanya ng lahat ng pangangailangan. Lahat ng mga kahinaan ni Jeremiah ay si Lord ang gumawa ng paraan at si Lord ang naging kalakasan niya. So naging propeta na nga si Prophet Jeremiah sa Israel. Ngayon, ang mensahe ng Panginoon ay dalawang bagay. After sila na iligtas ng Panginoon at pinili sila at minahal sila ng Panginoon, dalawang kasalanan ang kanilang ginawa. Una, tinalikuran nila ang ating Panginoon Diyos. And pangalawa, gumawa sila ng mga sarili nilang balon o lalagyan ng mga tubig. Pero yung mga ginawa nilang mga lalagyan ng tubig ay mga butas. Isa ito sa masasabi ko na naging memory verse na hindi ko na nakalimutan simula nung na-encounter ko siya dahil sobrang makaka-relate po ang bawat isa sa atin dito dahil karamihan sa atin ay minsan at some point pinagdaanan natin yung pinagdaanan ng mga Israelita. Binigyan ng diin ng Panginoon ang dalawang bagay. Yung una is sa kabila ng lahat ng mga ginawa sa atin ng ating Panginoon Diyos ay sa isang iglap, kaya natin siyang talikuran. Maaring hindi literal na nag-backslide or parang nawala ka sa Lord, pero at some point ng buhay natin, meron tayong mga bagay na mas pinaprioritize natin kaysa sa ating Panginoon Diyos. Yung pangalawa naman, ito yung something sa ating mga buhay na parang ginagawa natin humanly effort, pero baliwala lang yung bawat ginagawa natin. Parang nire-reject natin siya, gagawa tayo ng sarili nating diskarte. Ni-reject natin yung Panginoon na sabi doon is fountain, alam mo yun, fountain of fresh living water, and ang ginawa natin is mga butas na mga balon na alam mo yun, kahit anong effort ang gawin mo, masasayang at masasayang, wala kang maiipon na tubig. Meron tayong gustong punuin sa buhay natin, pero dahil sa butas yung balon na ginawa natin, mapapagod lang tayo dahil hindi natin kayang mapuno. Ang tanging makakapagpuno sa atin, yung tinalikuran natin, ang bukal ng tubig na nagbibigay ng buhay, at yun ang ating Panginoong Diyos. Minsan ang tingin natin sa Panginoon, ano ba yan? Ang boring naman, Bible study. Ang boring naman, pray ng pray. Pa-amen, amen, praise the Lord, taas ang kamay, mag-church na naman, makakatamad, wala sa Panginoon yung satisfaction natin. Aminin man natin o hindi, dumaan tayo lahat dyan. Kesa sa Panginoon tayo lumapit, ang ginagawa natin, tinatalikuran natin siya at gumagawa tayo ng sarili nating diskarte. Hinahanap natin satisfaction natin sa ibang tao. Akala natin, itong mga tao na to yung makakapagpuno sa atin. Pero hindi pa rin yun mangyayari dahil yung ginagawa nating diskarte, ginagawa nating mga lalagyan ng tubig ay puro butas lang. Hinahanap natin yung satisfaction natin sa pera, na akala natin pera yung makakapagpasatisfy sa atin, or minsan yung mga achievements natin sa buhay, relationships na akala natin kapag naging kayo ay magiging masaya ka na at magiging satisfy ka na, or even yung mga sarili nating mga plano sa buhay na pag nakamit ko to Lord, sinisigurado ko magiging satisfy ako. Pero ang katotohanan mga kapatid, sa maniwala kayo at sa hindi nito kayang isatisfy ang puso natin. Dahil sa puso natin, meron talagang empty space na only God yung makakapagpuno. Hindi mo kayang punuan siya ng mga bagay na kagaya nung nabanggit ko. Hindi siya magpipit doon. Kaya patuloy na kumakatok ang Panginoon sa pintuan ng ating mga puso. Dahil alam niya, nung kinreate niya tayo, siya lang ang makakapagpasatisfy sa atin. Ang problema,
tinatakasan at tinatalikuran lagi natin siya. At gusto natin ay gumawa tayo ng sarili nating kasiyahan or mga Diyos-Diyosan sa buhay natin, mga idol sa buhay natin. Someone na nire-replace natin dun sa true living water. Tinatalikuran natin yung unlimited source ng kinakailangan natin. At gumagawa tayo ng sarili natin na basag na naman tayo. Uhaw na naman tayo, nangangailangan at patuloy na nangangailangan pa rin tayo. Na kung iisipin natin, kung magbabalik loob lang tayo sa ating Panginoong Diyos, He is the unlimited source of happiness, joy, love, peace na kinakailangan natin. He is the only one who can satisfy our thirst. Habang ang Diyos patuloy na naghihintay sa pagbabalik natin, tayo pinipili natin na tumingin lagi or humarap lagi sa mga ibang bagay or sometimes dun sa mga bagay na kahit patuloy tayong nasasaktan at patuloy tayong nalulugmok, yun pa rin ang pinipili natin. Why not turn back to God? Ang sabi sa Matthew 6:33 and maybe the life verse ng mga nakararami sa atin, we seek the kingdom of God and His righteousness, at lahat ng mga pangangailangan daw natin ay i-add niya sa atin. Kung yung mga ibon at mga halaman ay hindi niya pinapabayaan, tayo pa ng mga tao, hindi niya tayo pababayaan. Ang problema lang talaga sa ating mga tao, tinatalikuran talaga natin siya. Sinasabi natin na naniniwala tayo sa Kanya, pero ang katotohanan, wala tayong pag-ibig sa Kanya. Ang lagi lang nating sinasabi is mahal natin ang Panginoon, naniniwala tayo sa Kanya, pero sa nguso lang nanggagaling, pero hindi sa puso. Dahil ang tunay na nagmamahal, nag-e-effort. Wala pa akong nakita na nagsasabi na nagmamahal siya pero walang effort at walang time. Stop searching happiness and joy sa ibang mga bagay. Bago natin hanapin yun sa ibang mga bagay, hanapin muna natin yun sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang Panginoong Diyos ang mas nakakaalam kung ano at kung saan talaga tayo magiging payapa, masaya, at puno ng kagalakan. Pag gumawa tayo ng mga sarili nating akala natin, ito yung makakapagpasatisfy sa atin. Akala natin magiging okay ang buhay natin, di ba? Pag nagawa na natin to. Or yung mga plano natin or any achievements and money na mga pinapangarap natin sa buhay. Pero ang katotohanan, mga kapatid, hindi to maglalas kapag hindi ang Panginoon ng ginawa nating source. Alam mo yun, magbabasag. Maybe sa una okay, pero mababasag, magkakabutas siya. And magugulat ka na lang kahit anong pagpupuno ang gawin mo dun sa lalagyan na yun, hindi siya mapupuno. Kung pagod ka na, hirap ka na, pero hindi siya mapuno-puno. Pero kung babalik tayo dun sa fountain ng source of the living water, unlimited yun. Baka hindi mo lang siya iinumin, baka pwede ka pang maligo. So kung tayo ngayon yung nasa sitwasyon na parang paulit-ulit yung nangyayari, paulit-ulit na brokenness, paulit-ulit na kalungkutan, paulit-ulit na paghihirap or pag-i-effort yung ginagawa natin, parang walang nangyayari, ba't hindi mo basahin ulit ang verse na to? Jeremiah chapter 2 verse 13. Meron dalawang kasalanan ng ginawa ng aking mga mamamayan. Una, tinalikuran nila ako na nagbibigay ng bukal ng tubig na nagbibigay ng buhay, at gumawa sila ng sarili nilang mga balon, pero yung mga balon na ito ay butas. Balik na tayo sa Panginoon. Siya yung tunay na nagmamahal sa atin. Siya yung tunay na magsasatisfy sa atin. If we seek Him first and His righteousness, His kingdom, lahat ng mga pangailangan natin will fall into proper order. Siya yung mag-aayos ng lahat. God is more than able to do more than what we ask or imagine. So God bless everyone, and naway patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong ito.